akala ng batang ito, isang ordinaryong puppet lang ang natanggap niya bilang regalo. Pero hindi niya alam, may isang bagay na sobrang mali sa puppet na ito. Dahil habang mas nakikilala niya ang mundo ng mga tao, mas lalo niyang hinahangad ang isang bagay. Ang maging isang totoong batang mailaman at dugo. Pero paano kung ang paraan niya para maging tao ay ang pagkuha ng laman mula sa ibang tao? At nang tuluyan ng maputol ang kanyang mga tali, wala nang makakapigil sa kanya. Dahil ngayong gusto na niyang maging totoong bata. Sino ang kailangan niyang patayin para makumpleto ang katawan niya? Ito ang kwento ng Pinocchio Unstrung. Isang 14 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang James ang nawalan ng parehong magulang sa isang aksidente sa sasakyan, kaya siya ay dinala kasama ang kanyang lolo na si Geppetto. Mabilis na nagkaroon ng 2 kaibigan si James sa kapitbahayan, ngunit ang isa ay namatay dahil sa kanser, at ang isa naman ay lumipat sa ibang bayan. Nang araw na iyon, nangako si Geppetto upang hindi na muling mawalan ng mahal sa buhay si James. Nagsimula siyang gumugol ng maraming oras sa basement, kung saan hindi pinapayagang pumunta si James. Pagkatapos ng ilang linggong paggugol ng hindi mabilang na oras doon, natapos ni Geppetto ang isang likha na hindi kailanman iiwan si James. Isang araw pagka-uwi galing sa paaralan, ginugol ni James ang buong hapon sa pagtingin sa isang larawan ng kanyang mga dating kaibigan at pag-iisip tungkol sa lahat ng kasiyahang kanilang pinagsamahan noon. Kinagabihan, napansin ni Geppetto na nasa kwarto pa rin niya si James, kaya kinumbinsin niya itong lumabas kasama niya para sa sariwang hangin. Habang nakaupo sila sa isang bangko upang humanga sa tanawin, iniisip ni James kung ano ang nangyayari sa mga tao pagkatapos ng kamatayan, at sinabi ni Geppetto na may higit pa sa mundo kaysa sa nakikita ng mata. Biglang umubos si Geppetto at nag-alala si James, ngunit tiniyak sa kanya ni Geppetto na maayos siya at nangakong magpapakita sa kanya ng isang bagay na napaka-espesyal bukas. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si James dahil sa isang kakaibang ingay. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang tao sa likod ng kanyang pinto na agad na tumakbo palayo. Lumabas si James ng silid upang mag-imbestiga at nakakita ng isang figure sa likod ng isang pader. Sinubukan niyang buksan ang ilaw, ngunit hindi ito gumana, kaya binuksan niya ang isang flashlight. Dahil dito, tumakbo muli ang kakaibang nilalang. Hinabol ni James ang figure at nakita itong naglaho sa basement. Pagkatapos ay bumaba rin si Geppetto, kaya nagpa siya si James na sumilip. May kausap ang kanyang lolo at sinubukan ni James na lumapit na nagpakita ng kanyang presensya. Sinabihan siya ni Geppetto na sumama sa kanya dahil may isang taong kailangan niyang makilala. Sa mas malapitang pagtingin, nakita ang isang napakakatakot-takot na butas sa pader na napapalibutan ng mga baging. Hiniling ni Geppetto sa nilalang na lumabas at gulat na pinagmasdan ni James ang paglabas ni Pinocchio. Matapos sabihin ni Geppetto na dapat silang maging magkaibigan, tumakbo si Pinocchio patungo kay James. Natakot at sumigaw upang pigilan siya. Natigilan si Pinocchio at tumakbo si James pataas. Sinundan siya ni Geppetto at sinubukan siyang pakalmahin, ngunit patuloy na natataranta si James at tinawag si Pinocchio na isang katakot-takot na bagay. Itinuro ng kanyang lolo na ito ay isang buhay na nilalang at hindi isang bagay at humingi ng tawad sa pananakot sa kanya. Ipinaliwanag niya na gusto lang niya na magkaroon ng kaibigan si James habang dinadala niya ito pabalik sa pinto ng basement. Sumilip si James sa butas ng susi at nagulat sa mukha ni Pinocchio. Matapos ipaliwanag ni Geppetto na hindi pa nakakaalis ng basement si Pinocchio noon, bumukas ang pinto at sa wakas ay lumabas ang manika. Nagpakilala sina James at Pinocchio sa isa't isa at tinanong ni Pinocchio kung magkaibigan sila, ngunit sinabi ni James na titingnan natin. Hiniling ni Geppetto kay James na ilihim kay Pinocchio ang kanilang sarili. Noong katapusan ng linggo, madalas maglaro sina James at Pinocchio at naging matalik na magkaibigan. Habang gumagawa ng video si James gamit ang kanyang telepono, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Dudley na hindi sinasadyang nakita si Pinocchio. Nagkunwari si James na isa lamang itong puppet na ginawa ng kanyang lolo habang mabilis niyang inilalayo ang camera. Isang hapon, tinuruan ni James si Pinocchio tungkol sa biyolohiya ng tao at sinabi ni Pinocchio na gusto rin niyang maging tao, ngunit iniisip ni James na mas astig siya ng ganito. Nang magtanong si Pinocchio tungkol sa miyembro ng lalaki, hindi alam ni James kung paano sasagutin. Habang nanonood ng isang dokumentaryo, nalaman ni Pinocchio na pinoprotektahan ng mga hayop ang kanilang mga kawan mula sa mga mandaragit. Sinabi niya sa natutulog na si James na siya ang kanyang kawan at sinundot ang iba't ibang bahagi ng kanyang mukha. Pinigilan siya ni Geppetto na ibalik siya sa basement at iginiit ni Pinocchio na gusto niyang manatili kasama ang bata, ngunit ipinaliwanag ni Geppetto na may pasok bukas. Nagtataka rin si Pinocchio kung bakit wala siyang miyembro at tumanggi si Geppetto na sumagot. Kinabukasan, pinanood ni Pinocchio si James na umalis papuntang paaralan kasama si Dudley.
Ang pagsisikap na masilayan nito ay naging dahilan upang siya ay madulas at mahulog. Habang tumatayo siya, may nakita siyang kakaiba sa likod ng basement. Lumapit siya na may dalang parol, napansin ang lahat ng mga halaman sa mga dingding bago natuklasan ng isa pang puppet. Nagulat si Pinocchio nang biglang nagising ang puppet at pinagtawanan siya. Nagpakilala siya bilang ang inang kahoy at sinabing alam niya kung ano ang itinatago ni Geppetto. Sinabi ng inang kahoy na pareho silang nakulong dito, ngunit itinanggi ito ni Pinocchio na tinatawag ang sarili na isang tunay na batang lalaki. Ang kasinungalingang ito ang dahilan kung bakit tumubo ang ilong nito. Pagkatapos, sinabi ng inang kahoy kay Pinocchio kung ano ang kailangan niya para maging isang tunay na batang lalaki. Kailangan niya ng balat, dugo, ngipin, at buhok. Kailangan niyang kunin ang mga ito at isuot. Ang lahat ng ito ay narinig ng cricket na nagtatago sa mga anino. Naisip ni Pinocchio na kasuklam-suklam ang ideya ng ina, kaya kinutya siya nito at hinamon siyang patunayan na isa siyang tunay na batang lalaki. Pagkatapos ay binasag ni Pinocchio ang bintana at sa wakas ay lumabas. Namangha siya sa kalikasan at sa kanyang refleksyon sa tubig. Pag-uwi ni James, nadatnan niya si Pinocchio na nakatingin sa larawan ng kanyang mga dating kaibigan. Ipinaliwanag ni James kung ano ang matalik na kaibigan at lumikha ng isang napakalihim na pakikipagkamay kay Pinocchio upang opisyal na gawin siyang kanyang bagong matalik na kaibigan. Sumunod, iginuhit ni Pinocchio ang sarili niya sa larawan at nalungkot si James, kaya pumayag siyang isama siya sa paaralan kung magpapanggap si Pinocchio na isang normal na puppet. Kinabukasan, palihim na pumasok si James sa basement at nakita si Pinocchio na nakatali at natatakpan ng bedsheet. Agad niya itong pinakawalan at itinago sa kanyang bag. Habang palabas siya, napansin niya ang isa pang puppet na iniwan sa tabi ng dingding. Pagkaalis ni James, tiningnan ni Geppetto ang basement at nakita pa rin niya si Pinocchio sa ilalim ng bedsheet. Ngunit iyon pala ang extrang puppet na ginamit ni James bilang kapalit niya. Papunta sa paaralan, hinayaan ni James na tumingin si Pinocchio sa bintana. Itinaas ni Trey ang kanyang daliri nang makita niyang dumaan sila at itinaas din ni Pinocchio ang kanyang daliri habang ipinaliwanag ni James na madalas siyang ginugulo ni Trey. Sa paaralan, nakita ng isang batang babae na sumilip si Pinocchio mula sa bag ni James at natigilan sa gulat. Nang oras na para sa klase sa gym, inilagay ni James si Pinocchio sa kanyang bag sa locker room. Gayunpaman, naghintay si Pinocchio hanggang sa maging malinaw ang daan at palihim pa ring lumabas. Pumasok siya sa gym at tinitigan ng mga matatandang nag-eehersisyo. Maya-maya ay napansin siya ng isang babae at ang takot ay naging dahilan upang matumba siya sa treadmill. Nabali ang maraming buto niya bago siya inihagis ng treadmill sa mga mabibigat na bakal na nahulog sa sahig at nagpatisod sa isang lalaki. May hawak na siyang ilang mabibigat na bakal na ngayon ay naging dahilan upang mahati ang kanyang katawan. Patuloy na bumagsak ang iba pang mga plates isa-isa sa mukha ng babae hanggang sa mamatay ito. Hiniling ni Pinocchio sa kanya na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanya at ginawa ang espesyal na pakikipagkamay gamit ang baluktot nitong kamay bago umalis. Kalaunan, ipinakita ni James kay Pinocchio ang workshop kung saan itinatago nila ni Dudley ang kanyang mga gawang kamay na laruan. Sa sandaling iyon, natagpuan ni na Trey, Logan at ng kanilang mga kasintahan si James at kinutya siya dahil sa pagkakaroon ng isang malaking manika. Pagkatapos ay kinuha ni Trey ang pera mula sa bag ni James. At sinubukan niya itong pigilan, ngunit hinawakan siya ni Logan. Itinala ng mga babae ang lahat habang itinuturo ni Trey na mayaman ang lolo ni James, kaya sinabi ni James na ito ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Mia. Dahil sa inis, tinawag ni Trey si James na mas talunan kaysa sa namatay na kaibigang ito, kaya dinuraan ni James ang mukha nito. Galit na galit si Trey, sinira ang lahat ng laruan sa mesa at inihagis si Pinocchio sa sahig. Pinagbantaan niya si James na papatayin kung sakaling magsumbong ito sa isang matanda. Sa sandaling iyon, dumating si Mia at pinalayas ang lahat ng mas matatandang bata. Pagkatapos ay inaliw niya si James na hiniling na sana ay mamatay na ang lahat ng mga kabataang iyon at narinig siya ni Pinocchio. Pagkatapos ng klase, ipinakita ni James si Pinocchio kina Dudley at Mia. Nang mangako silang itatago nila ang sikreto, pinakilos ni James si Pinocchio at sinabing isa siyang robot. Bago pa makapagtanong ang kanyang mga kaibigan, umalis na si James para sa appointment ni Dennis. Sa opisina, pinagmasdan ni Pinocchio nang may takot ang lahat ng ginagawa ng dentista sa bibig ni James at narinig itong nagrereklamo tungkol sa sakit. Tinapos ng dentista ang trabaho sa pamamagitan ng pagtanggal ng ngipin. Sa biyahe pa uwi, narinig ng driver ni Geppetto na kinausap ni James si Pinocchio at tiningnan ang likurang upuan. Ang pagkagambalang ito ay naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan sa isa pang sasakyan. At ito ay nauwi sa pagtaob. Ilang sandali pa, nawalan ng malay si James sa ospital. Nasa loob pa rin ng bag si Pinocchio at narinig niya ang mga doktor na nagsasabing ang aksidente ay sanhi ng parehong lasing na driver na nasa likod ng iba pang mga aksidente.
Pagkatapos umalis ang mga doktor para tingnan ng lalaking iyon, ipinaalala ni Pinocchio sa sarili na dapat niyang protektahan ang kanyang matalik na kaibigan, kaya lumabas siya ng silid. Sa pasilyo, nakita niya ang doktor ni James at sinundan ito sa pamamagitan ng pagtalon sa isang stretcher. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang silid at nakita ang lasing na driver sa isang kama na may bali sa binti. Nagising ang lalaki dahil sa isang ingay at napansin si Pinocchio na nagtutulak ng tray sa likod ng mga kurtina. Bigla, umakyat si Pinocchio sa kama at tinawag ang lalaki na masamang tao dahil sa ginawa niya kay James, kaya sinimulan niyang punitin ang balat sa kanyang mukha na nagtalsikan ng dugo sa lahat ng dako. Susunod, gumamit siya ng isang panestis upang hiwain ang dibdib ng lalaki at isa-isang hinugot ang mga organo. Sinasabing kailangan niya ang mga ito upang maging isang tunay na bata. Binuksan pa niya ang sarili niyang tiyan upang itabi ang lahat ng ito. Matapos mamatay ang driver, nagugas ng kamay si Pinocchio at lumabas ng silid. Isang lalaki sa pasilyo ang nagulat nang makita siya, kaya tumakbo si Pinocchio ng mabilis hanggat maaari. Pagdating niya sa kwarto ni James, natuklasan niyang dumating na si Geppetto, kaya umubo si James para aliwin ang kanyang lolo at tumakbo si Pinocchio para magtago pabalik sa bag. Pagkatapos ay sinabihan ng doktor si James na maaari na siyang umuwi. Paglabas nila, nakita nila ang asawa ng driver na nagkaroon ng breakdown. Maya-maya, binisita ni Mia at Dudley si James. Nang subukang agawin ni Dudley si Pinocchio, napansin niya ang ilang likidong tumutulo mula sa kanya. Sinabi sa kanya ni Pinocchio na ang dugo ng kanyang mga organo ang nagpapatotoo sa kanya, kaya tiningnan ni Dudley ang loob ng puppet at nandidiri sa kanyang nakita. Pagkatapos ay dinala ng mga bata si Pinocchio sa basement para hindi malaman ni Geppetto na umalis siya. Habang itinatali siya ng mga lalaki, tiningnan ni Mia ang lahat ng nakakatakot na mga drawing at artikulo sa mga dingding. Ayaw ni Pinocchio na iwan, kaya lumaban siya at hinawakan si Dudley sa mukha. Agad siyang pinigilan ni James at nangakong babalik mamaya. Sa likod ng kurtina, nakakita si Mia ng ilang mahiwagang tape, kaya inilabas niya ang mga ito mula sa basement. Alam ni James na may lumang projector ang kanyang lolo na magagamit nila. Nakita ni Geppetto ang mga bata malapit sa pinto ng basement at nagsimulang maghinala. Sa ibaba, hinila ni Pinocchio ang mga lubid hanggang sa makalaya siya. Pagkatapos ay binisita niya ang inang kahoy at sinabi rito na may pinatay siya para protektahan si James. Habang lumalabas ang cricket para dumapo sa balikat ni Pinocchio, binati siya ng inang kahoy sa pagpatay at sinabihan siyang patayin ang bawat masamang tao para mapanatiling ligtas si James. Palabas na siya, narinig ni Pinocchio ang telepono ni James na tumutunog sa bag at kinuha ito. Ilang sandali pa, umalis si Geppetto sakay ng kanyang sasakyan para bumili ng pagkain, hindi niya namalayan na sumabit si Pinocchio sa likurang bumper. Hindi niya binitawan hanggang sa mapadaan sila sa opisina ng dentista. Naglibot-libot siya sa gusali nang bigla niyang maramdaman ng cricket na lumalabas sa kanyang tainga. Ipinaliwanag ng cricket na inutusan siya ng inang kahoy para panatilihin si Pinocchio sa tamang landas at nagkasundo silang ipagpatuloy ang pagpatay. Pumasok ng palihim si Pinocchio sa opisina ng dentista at itinuro ng cricket ang isang tray na may mga ngipin, sinasabing kinukuha ito ng dentista. Pagkatapos ay tumalon si Pinocchio sa kawawang babae at inilagay ang pampakalma na maskara sa mukha nito. Nagsimulang magpumiglas ang dentista, kaya't inihagis ng cricket ang ilang ngipin sa sahig para madapa ito. Nang magising ang babae, nakatali siya sa upuan at isang aparato ang pumipigil sa kanyang bibig na bumukas. Sinaksak ni Pinocchio ang kanyang mata gamit ang isang karayom at gumamit ng isang kagamitan para simulang tanggalin ang lahat ng kanyang ngipin. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga ito sa kanyang sariling bibig para magkaroon ng isang ngiti na parang tao ngunit duguan. Samantala, pinlay ng mga bata ang mga tape. Lumitaw si Geppetto sa recording na nagsasabing nakumpirma niya na ang kaluluwa ay nabubuhay pagkatapos mamatay at maaaring gamitin upang dayain ang kamatayan. Ang unang prototype ng puppet na nakakatakot ay umuungol sa screen na ikinagulat ng mga bata. Isa pang video ang nagpapakita ng isang bagong puppet na natututong maglakad matapos itong panatilihin ni Geppetto gamit ang mga tali. Sa susunod na clip, maririnig ang manika na nagmamakaawa para sa kalayaan. Sinabi ni Geppetto na ang kanyang paksa ay ipinanganak na masama at gustong tumakas dahil gusto nitong maging tao, kaya kailangan niya itong alisin. Pagkatapos ay sinimulan niyang barilin ang puppet. Matapos tiyakin sa kanyang mga kaibigan na hindi niya alam ang tungkol dito, naglagay si James ng isang tape mula ilang araw na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Geppetto na wala sa mga kaluluwang ipinasok niya sa mga puppet ang nakabawi ng mga alaala ng kanilang nakaraang buhay. Umaasa siya na sa pamamagitan ng paglalantad kay Pinocchio kay James, ang mga alaalang iyon ay sa wakas ay babalik. Dahil sa takot, tumakbo ang mga bata sa basement at natuklasan na wala na si Pinocchio. Napagtanto ni James na nawawala ang kanyang telepono sa kanyang bag at hiniling kay Dudley na tawagan ito.
Agad na sinagot ni Pinocchio ang tawag at buong pagmamalaking ipinakita sa kanila ang katawan ng dentista, sinasabing hinahabol niya ang masasamang tao. Sinubukang hilingin ng mga bata na tumigil. Ngunit nagkamali si Pinocchio sa kanilang narinig at inakala nilang sinasabi nilang pumatay pa. Pagbalik ni Geppetto na may dalang pizza, wala na ang mga bata at sa wakas ay napansin niya na nawala na rin si Pinocchio. Samantala, dumating si Pinocchio sa bahay ni Logan. Tumatambay ang mga kabataan sa swimming pool, ngunit hindi naging komportable si Amanda nang subukang kulitin siya ni Trey sa harap ng iba at umalis. Sinundan siya ni Trey palabas na nakita naman ni Pinocchio. Sa pool, nagreklamo si Giorgio na malamig ang tubig. Ngunit hindi siya pinansin ni Logan at nilakasan ng musika sa kanyang headphones. Nang paalis na sana si Giorgio sa pool, hinampas ni Pinocchio ang kanyang mukha ng martilyo at tinapakan ng kanyang braso para mabasag ito. Ang nawasak na bibig ni Georgia ay tanging ungol lamang ang nagawa at hindi siya narinig ni Logan. Sumunod, pumasok si Pinocchio sa pool, naiwan ang kanyang ilong na parang palikpik ng peteng. Hinila niya si Georgia sa ilalim ng tubig at nagpumilit na manatili siya roon habang ang cricket ay naghulog ng cable sa pool. Ang nagresultang electric shock ay agad na pumatay sa kawawang babae. Nakikinig pa rin si Logan ng musika, ngunit nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata, sumigaw siya dahil nakita niya si Pinocchio. Inabot ng puppet ang kanyang bibig para simulang hilahin ang kanyang dila. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng cricket na ito ang mga matang kailangan niya. Muling humila si Pinocchio at sa pagkakataong ito ay dinukot niya ang mga mata ni Logan. Samantala, dumating ang mga bata sa opisina ng dentista at sumuko si Dudley nang makita ang bangkay ng babae. Inisip ni Mia kung sino ang susunod na biktima at napagtanto ni James na hinahabol ni Pinocchio ang lahat ng nanakit sa kanya. Sa bahay ni Logan, pumasok si Pinocchio sa banyo at nadatnan si Amanda na naliligo. Tinitigin niya ang hubad nitong katawan at inakala niyang naputol ang kanyang pribadong parte ng katawan, hindi alam ang pagkakaiba ng babae sa lalaki. Nang magsimulang magbihis si Amanda, inatake siya ng cricket sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok. Nataranta si Amanda at aksidenteng nasipa si Pinocchio pababa. Habang sinusubukan niyang lumabas ng banyo, natapakan niya ang mukha nito at natusok ang kanyang paa sa matangos na ilong. Ito ang dahilan kung bakit siya natumba at tumama ang kanyang ulo sa lababo. Matapos sipain si Pinocchio, tumakbo siyang palabas ng banyo na sumisigaw, ngunit lumundag si Pinocchio sa kanya habang tumatakbo ito sa pasilyo. Narinig ni Trey ang sigaw ngunit hindi niya maintindihan ang nakikita niya. Nakatayo sa kanyang malaking dibdib, hinawakan ni Pinocchio ang buhok ni Amanda at tumalon sa rehas upang punitin ang kanyang anit. Paulit-ulit niyang sinasabi na sa kanya iyon, kaya't lumaki ng husto ang ilong niya. Kalaunan ay natumba si Pinocchio sa sahig at ang anit ay tumama sa ulo niya. Nakilala siya ni Trey bilang ang manika ni James at sinubukang tumakbo, ngunit binali ni Pinocchio ang ilong nito at inihagis ito upang isaksak ang kamay ni Trey sa dingding. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsabi ng mga kasinungalingan para lumaki ang ilong nito at binali itong muli upang saksakin ang kabilang kamay ni Trey. Paulit-ulit siyang nagsisinungaling habang ipinapasok niya ang kanyang bagong ilong sa ilong ni Trey na pinalaki ito hanggang sa saksakin nito ang kanyang utak. Sa kotse ni Mia, nakatanggap si Dudley ng tawag mula kay Geppetto, kaya hinayaan niyang sagutin ni James. Sinabi ni James sa kanyang lolo na nagtatambay sila sa bahay ni Mia, ngunit narinig ni Geppetto sina Dudley at Mia na nagtatalo sa likod at naghinala, kaya mabilis na ibinaba ni James ang telepono. Samantala, isinuot na ni Pinocchio ang lahat ng organo at laman ng kanyang biktima at tiningnan ang sarili sa salamin. Naniniwalang isa na siyang tunay na lalaki sa wakas. Pagkatapos magpatugtog ng musika para magdiwang, nagsuklay siya at nag-makeup. Pagkatapos ay kumain siya sa mesa na napapaligiran ng mga bangkay. Biglang pumasok si Geppetto sa bahay at nakita si Pinocchio na kinokontrol ang katawan ni Amanda na parang isang puppet. Ginamit niya ang mga bituka nito bilang tali at ibinigay sa kanya ang ari ni Trey. Agad siyang binihag ni Geppetto at isinakay sa kanyang sasakyan, kaya nakita siya ng mga bata sa kalye pagdating nila. Agad na sinabihan ni James si Mia na sumunod sa kanya. Sa loob ng bahay, itinapon ni Geppetto si Pinocchio sa basement matapos tanggalin ang lahat ng dugo at nilak ang pinto. Inakusahan ni Pinocchio ang inang kahoy ng pagsisinungaling sa kanya, ngunit sinabi nito na hindi niya ginawa ng tama ang mga bagay-bagay at dapat siyang nasa kanyang lugar. Isang galit na si Pinocchio ang kumuha ng martilyo at mabilis na binasag ang cricket, pagkatapos ay hinampas niya ang inang kahoy ng ilang beses hanggang sa masira ang buong puppet. Pagkatapos, bumalik si Geppetto at dinala si Pinocchio sa isang nakatagong silid na may isang malaking puno at 12 ng mga katawan na nakakabit dito. Ipinaliwanag ni Geppetto na hinigop ng punong ito ang dugong buhay ng mga katawang ito na tumagos sa kahoy nito. Pagkatapos, ginamit ni Geppetto ang kahoy na iyon upang lumikha ng mga puppet. Lahat ng mga katawan ay hinukay niya mula sa sementeryo at tinadtad upang ipasok sa puno.
Sa likod ng silid, mayroong isang puppet na nakagapos at isa pa sa isang hawla, pawang mga nabigong proyekto. Dati ay inakala ni Geppetto na si Pinocchio ang kanyang unang tagumpay, ngunit ngayon ay napagpasyahan niyang isa na rin siyang bigo. Sa sandaling iyon, dumating ang mga bata at narinig na nasa kay Pinocchio ang kaluluwa ng yumaong matalik na kaibigan ni James. Naghanda si Geppetto na barilin ng isang nakatali na si Pinocchio, ngunit sa sandaling iyon ay narinig niya si Dudley na tumatawag ng pulisya at sinundan siya palabas. Lumapit sina James at Mia kay Pinocchio upang tulungan siya, ngunit naantala sila ng pagsigaw ni Dudley para humingi ng tulong. Biglang isang putok ng baril ang tumama sa mata ni Dudley at ininsulto ng bata si Geppetto bago isa pang putok ang pumutok sa ulo nito. Kinalagan ni Mia at James si Pinocchio bago tumakbo sa silid ng puno upang magtago. Habang nilolock ni Mia ang pinto, napagtanto ni James na ito ang puno na nakita niya sa bubong. Pagkatapos ay sinimulang sirain ni Geppetto ang pinto gamit ang isang palakol, kaya nagmadaling nagtago si Mia sa ilalim ng isang mesa at si Pinocchio sa gitna ng mga katawan ng puno. Umiiyak si James habang tinatawag niya ang kanyang lolo dahil sa pagpatay kay Dudley, ngunit tiniyak sa kanya ni Geppetto na maibabalik niya ito. Dahil tinatawag pa rin siya ni James na isang halimaw, nagalit si Geppetto at ipinasok ang kanyang braso sa butas upang subukang buksan ang pinto. Nagmadaling pigilan siya ni James. Ngunit mas malakas si Geppetto at itinulak ang pinto para buksan ito at natumba ang bata. Pagkatapos ay hinanap ni Geppetto si Mia sa ilalim ng mesa, ngunit walang tao. Nasa likod pala siya ng mga kurtina at lumabas upang atakihin siya gamit ang martilyo, ngunit madaling hinarangan siya ni Geppetto at naghagis ng tubig upang magambala siya. Nang sinubukan niyang hampasin siya ng palakol, umiwas siya at tinamaan ng manika at nawalan ng ulo. Nang magising si James, nakita niyang hinawakan ni Geppetto si Mia at sinimulang bugbugin. Ibinagsak niya ito at kinaladkad sa sahig gamit ang buhok bago pa siya maghanda para patayin ito. Gayunpaman, sinaksak ni James ang kanyang balikat gamit ang palakol. Habang papalayo ang mga bata, nakahanap si Pinocchio ng baril at ipinahayag na ayaw na niyang maging si James, gusto na niyang maging sarili niya. Sumigaw si Geppetto na wala siyang kwenta kung wala siya, kaya nagpaputok si Pinocchio. Hindi tumama ang bala kay Geppetto at sa halip ay nabuksan ang hawla, kaya sinaksak ng bigong puppet si Geppetto gamit ang ilong nito. Pagkatapos ay kinaladkad siya nito papasok sa hawla upang punitin ang kanyang katawan. Kumislap ang elektronikong kandado ng hawla at nagpasiklab ng apoy, kaya unti-unting nasunog ang baliw na puppet. Ilang minuto ang lumipas, nasa labas sina Pinocchio at ang mga bata at pinapanood ang pagkasunog ng bahay. Tinanong ni Pinocchio si James kung magkaibigan pa rin sila at sinabi ni James na magkaibigan pa rin sila. Sunod, tinanong niya kung masama ba siya, kaya ipinaliwanag ni Mia na niloko siya at maaari na siyang magbago. Nang marinig ang papalapit ng mga sirena, lumayo ang mga bata upang salubungin ang mga awtoridad. Nagpaalam si Pinocchio sa bahay at sinabing hindi siya nasisiyahan sa pagpatay ng mga tao. Ngunit lumalaki ang kanyang ilong. Nagtatapos ang pelikula sa basement, nasusunog din ang inang kahoy, gayunpaman, nakaligtas ang cricket. Ikinonekta niya ang katawan ni Geppetto sa puno, tinatawag siyang kanyang master. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.